Ayan, hello po, magandang umaga, magandang gabi, no? Kung nasang panig man tayo ng mundo at na maulan, nahapon po sa ating lahat. Grabe, ano? Ito at binabagyo na naman tayo. Ayan, mag-ingat po ang lahat ha, lalo na kung nasan man kayo panig ng mundo. Ayan, sana po ay nasa maayos kayo ha. Okay, so ito na, at ano kaya ang ating reading para sa araw na ito? Okay, cleansing with waters. Purification activates vibrant and life force. O, yan ha. Yung sinasabi ko sa yung pag-cleansing. O, di ba? Kailangan talaga tini-cleanse natin ang ating mga katawan at least twice a week. Kaya huwag yung kalimutan ng ating, anong tawag dito? Salt bath. Pang-cleansing. O, di ba? Kasi napopurificate niya raw yung mga life force. Oo nga naman. Siyempre, natatanggal-tanggal yung mga negative energy na pumapasok sa inyong katawan. Nagkakaroon ng clear mind. O, diba? Oops. And then, meron tayong Journey by Moonlight. We believe in magic. Oh, maniwala daw po kayo ha. At meron din namang mga magical moments na darating sa mga buhay ninyo ha. Yan ha, kung ano man yung mga yan. Sana maging masaya tayo. Talagang meron talaga And then joy and delight. Open your heart to joy. Sabi nga naman, wag puro kalungkutan. Minsan daw, buksan din naman ang ating puso, no? Para maging masaya tayo. Di ba? Wag na puro lungkot, sadness, ganyan. Siguro it's time to heal na. Time to move on na. Di ba po, no? Ganda ng mga mensahe ng ating Traveler Oracle card, ano? This is the sacred Traveler Oracle card. And then, staying focused. Hold the course. Yung iba sa inyo naman, baka nawawala na sa, pagka-focus sa mga bagay-bagay. Stay in focus daw po, ha? Ayan. And stay also, ang tawag dito, yung nakatuon lang kayo sa isang bagay, hindi yung maraming bagay tayong mga pinagtutuunan dyan. Okay? And then dito tingnan natin yung mga situational reading. So yun, di ba? Mas maganda yung isang tao lang, no? Ang ating pinagpupukusan. Yan, hindi yung iba-iba. Sa iba dyan ha, baka meron kayong focus number 1, focus number 2. Okay? And then meron tayong Queen of Pentacles. Ayan. Ito, ang bilis ito ng mga to. Tingnan nyo, hindi natin pipigilan. And then, meron tayong 5 of Pentacles. Okay. And, meron tayong the Moon. And, meron tayong 10 of Swords. Mga nasasaktan na naman dyan, ha. Okay. Ano ba ito? Oops. And then, meron tayong 6 of Wands. Oops. And meron tayo dito 6 of Cups. And meron tayong 7 of Swords. Yan, cheating and deceit. Trickery. Teka. Ito lang muna nasa ibabaw. Ito ang ating Page of Swords. Ayan ha. Para maganda yung reading natin, huwag natin sobrahan. Talagang lang. 4 spread cards. Ayan, tawag po dito sa ginagawa natin ay 4 spread cards. Ayan. Meron ding 3. Meron ding Celtics, no? Depende po kung ano yung ginagamit ng inyong mga tarot reader. So, eto, meron tayong Queen of Pentacles dito, no? Feeling ko ito ay iniwanan. Ito ay, ayun kasi may umalis na tao. Ayan. Tapos, itong syempre ating Queen of Pentacles nasaktan. Ito namang ating umalis, kung sino man ito, no gender specification po, pwedeng babae, pwedeng lalaki, pwedeng ikaw, pwedeng siya, ayan, kung sino man po yung umalis sa isang relasyon. Na ngayon po, pilit niyang hinahanap yung taong, yung karakteristik ng taong yun, sa iba, kasi ito, tingnan nyo, pero ito kasi returning to roots Ibig sabihin po, anumang pilit niyang gawin na hanapin itong taong ito, kumbaga yung
katangian ng taong ito sa iba, bumabalik at bumabalik siya dito. No, dito sa ating Queen of Pentacles. Ayan. Ang problema, no, sobrang nakasakit. Ayan, no. Kumbaga, tignan nyo naman, oh. Um, tawag dito, lumpo-lumpo na nga yung ating ano, nung iniwan, ano, kung kayo man ito. Kumbaga, sobrang pain, sobrang sakit. Ayan, ipinaglaban pa kayo, pero wala eh. Umalis kayo, tinalikuran ninyo para sa iba. Ayan. Nakakala nyo mas magiging maigi at mas magiging mabuti itong taong ito para sa inyo, no? Tingnan nyo naman yung tinarak nyo doon, no? 10 swords, no? Kumbaga sa likod. Ayan, paulit-ulit ninyo siyang sinaktan. Ayan. Pinaglaban pa kayo, pinilit. Kaya lang, ano eh, sa mga panahong ito, wala na, di ba? Tingnan nyo, wala na eh. Kasi, ano na siya, moving forward. Success and victory na ang ating Queen of Pentacles. Ayan. Pero ikaw yung bumabalik ngayon, ano? Or yung umalis, kung sino man yan ha. Pilit na hinahanap yung mga katangian mo. Ayan. Sa ibang tao. Pero, wala eh. Hindi kanya... Kumbaga hindi kanya makita yung mga karakteristik mo. Siyempre po, sinasabi nga nila, no, minsan lang daraan sa buhay natin ang isang tao. Ayan. Ang iba po ay nakakapagpatawad. Ano? Maaari kang patawarin, pero yung iba, hindi nakakalimot. Okay po. Maaring napatawad ka niya sa ginawa mo o kung sino ka man, umalis ka. Pero hindi niya nakakalimutan ang iyong ginawa. At siya na mismo yung umayaw. Ayan po. Kung sino man kayo dyan na talagang umaayaw na, ngayon, hindi naman, kumbaga hindi pa naman nakakapag-desisyon bumalik tong person na to, no? Or makipag-contact sa inyo. Kaya lang, pilit niyang hinahanap sa iba kung ano yung meron ka. Pero pilit pa rin, kumbaga, sumisiksik sa isip niya na hindi siya at siya pa rin yung taong kailangan kong hanapin. O, diba? Baka ngayon sa pagkakataong ito, kasi success and victory ka na, wala na, 'di ba? Yung wala na talaga siyang babalikan. Yun ang masakit, 'di ba? Kung kailan mo na-realize, kailan niya na-realize na ikaw pala yung taong para sa kanya, ikaw lang yung taong magpapaligaya para sa kanya, pero wala na eh, tapos na 'di ba? Kumbaga ikaw eh nakapaghilom na. Wala ka na talagang totally nararamdaman. Hindi mo na siya pwedeng entertainin kasi baka meron ka na rin ibang ini-entertain, ano. Yun po yung napakasakit, ng mga pangyayari sa buhay natin. Sabi ko nga, minsan lang dadaan sa buhay natin yung isang tao, ayan. Sana, no, yung, kung hindi man kayo yung magkatuluyan, at least matapos kayo ng wala pong sakitan na nangyayari. Kaya lang, imposibleng hindi di ba? Meron at merong sakit na mangyayari at mangyayari pa rin. Ngayon, kahit anong pilit mong hanapin itong tao na to sa iba, wala pong taong magkakaparehas ng ugali. So, ayun, maaring may makikilala kayong may karakteristik, ano. Pero yung eksaktong tao na gano'n, wala pa. So, meron tayong the hangman. Ayan. So, yung iba talaga makakaramdam na parang nakahang lang. Ayan. Nakapos. No? Nag-iisip. So, yun po ha. Siyempre nga naman, mapaiisip ka kapag ganyan yung mga pangyayari. No? Kapag ganyan po yung mga nangyayari. And then, meron tayo dito yung the sun. Ayan. Sabi nga rito, no? Meron yun sa inyo. Makakaramdam ng lungkot. Ayan, no? Sabi. And then, kailangan maging positive lang din naman daw po. Ano? Ayun. So, kailangan, oo nga naman. Para sa iba, positive lang. Kaya lang, pero kasi nakikita ko dito, no, talagang wala na. Wala nang, kumbaga, wala nang, para sa puso ng taong niloko ninyo or ginawa ninyo nang hindi maganda, wala na pong, wala nang puwang para sa kayo ay kanila pang tanggapin. Ay, pasensya na po kayo sa ingay na naririnig ha. Sobra pong maingay. Ayan, pasensya na po. And then, meron tayo ditong Knight of Cups. Ayan, which is a water sign. O yung pala kanina po is water, fire, and water.
Ayan. And then, meron tayong Knight of Cups. Ayan. So, yung iba sa inyo, magkakaroon na lang ng illusion or imagination. Kaya kanina lumabas din ng illusion card, ano. Illusion na lang na kayo'y magkakabalikan pa or magkakasama pang muli. And then, meron tayong Four of Wands in reverse, which is a water sign. O, puro katubigan to, ha. O, signifies na baka maraming babahain po. Mag-ingat-ingat po tayong lahat, ha. Oh, ayan ha, sabi rito. So, yung iba, magkakaroon na ng acceptance. Ito siguro yung fully healed na, yung naka-move on na. So, nakapag-accept na siya, no, tinanggap na niya yun. Kung ikaw man ito, na talagang napagtapusan, may mga bagay na yan. Kumbaga, naisip mo na hindi na ako babalik sa ganung sitwasyon. Oh, di ba? And then, meron tayong Ten of Swords. Ito po ay para sa iba naman, which is an air sign. So, water, fire, water, and air. Oh, ayan ha, wala na tayong earth. Dito nga, painful endings. Diba? May iba sa inyo talaga magkakaroon ng sobrang sakit na paghihiwalayan. Ano? And then, meron tayong the devil, which is an earth sign. So, ayan na, lumabas na po lahat ng ating sign. Ayan. Ito na, sobrang attachment. O, baka yung iba sa inyo talaga, sobra na yung attachment doon sa tao na to. Kumbaga, naging komportable na kayo eh. Kaya lang ikaw din, o kung sino man sa inyo, yung gumawa ng hindi maganda doon sa relasyon. At ngayon, pilit po na hinahanap yung taong yun sa iba, kaso wala eh. Walang mangyayari pagka ganun po, no? And then, meron tayong Page of Cups. Ayan, water sign ulit. Ayan. Yung iba sa inyo makakatanggap ng magandang mensahe. Ayan po. Kung ano man po ito ha, mga mensaheng iniintay ninyo. Pwedeng tungkol sa trabaho, pwedeng sa financial yan, o makaka-receive ng mga bonuses, incentives po ha. And then, King of Cups, ayan, which is a water sign. O yung iba sa inyo magkakaroon ng emotional, hindi naman breakdown, ano, pero magkakaroon ng mga maraming emosyon na mararamdaman, i-balance lang daw po, ha. Baka magiging emotional itong ating linggo na ito. So, i-balance lang po. And then, meron tayong Page of Swords. Kaya lang naka-reverse ito, no. Talagang meron iba sa inyo mamamanipulate, ayan. Kumbaga, kung ano-ano yung mga sasabihin sa inyo para mapaniwala kayo sa isang bagay ha, o ingat-ingat po sa mga manipulator. And kung meron King of Cups, meron tayong Queen of Cups, kaya talagang iba-iba po ang magiging ngayon ha, emosyon. Maaring kasi today is ngayon, Wednesday, ano, sa mga susunod na natitirang araw, ano, baka magkakaroon ng iba't ibang emosyon na nararamdaman, iyan. So pag-isipan po natin na mga bawat salitang lalabas sa ating mga bibig, ano, especially kung galit tayo, ayan, ano, isipin po natin yung mga salita po na lalabas sa ating bibig. Baka sobrang makakasakit naman nga, no? Ayan po ha. So pag-isipan muna natin bago tayo magsalita ng kung ano-ano po. Ayan. So sobrang emosyon kasi daw po eh. King and Queen of Cups, lumabas, ano? And then meron tayong Four of Wands, kaya lang naka-reverse. Ayan. Yung iba sa inyo magkakaroon ng inner, ano sabi dito? Personal celebration and inner harmony. Kumbaga ang tawag dito yung sa sarili na lang, peace. Oh, 'di ba? Siguro kapag fully healed ka na talaga, no, peace na yung nararamdaman mo sa sarili mo. Ayan, and wala ka nang nararamdaman na kahit ano pang guilt or kahit na ano pang sakit diyan, no? Peaceful ka na. And then meron tayong the Chariot, which is a water sign. Ayan. Yung iba sa iyo magkakaroon na ng determination and willpower o kung ano man yung mga bagay na gusto nating ma-achieve. Ayan, pagtutuunan talaga ng pansin, magpo-focus na sa mga bagay na yun ha. And then meron tayong Ten of Wands. Ayan. Yung iba sa inyo madodoble ang responsibilidad o kung ano man po yan ha. Kung ano yung magiging dobleng responsibilidad ninyo. Sana makayanan, ano? At sana tulungan din kayo ng mga taong nasa paligid ninyo. Lalo na kung hindi naman nakaya. Okay? And then dito tayo sa Ace of Swords, which is an air sign. Ayan. Yung iba raw sa inyo magkakaroon ng surgery o baka po merong magpapa-opera dyan ha. Surgery kasi merong may swords. O baka po may operahan dyan. Ayan. Magiging successful naman po. Dasal lang po ha. Dasal lang po, sana maging successful yan. Hihingin natin yan sa Panginoon. Sana kung ano man yung surgery na inyong magaganap, maging maayos po ha. And then meron tayong Queen of Wands. Ayan.
Yung iba sa iyo makakaranas lang ng kasayahan, ayan, magiging masaya lang, contented, ayan, and independent, ano, so magiging contented, independent, and makakaramdam lang ng kasiyahan sa buhay. Oh, di ba po? Ang ganda, no? And meron tayong the justice in reverse. Ayan. Sa inyo, yung iba sa inyo, makakaisip ng self-awareness daw. Lack of self-awareness. So, mawawala ng pag-isipan nyo na po ha, maging aware tayo sa mga bagay-bagay po, kung ano man yan ha. So, yung kumbaga presence of mind. Kaya sabihin tayo ng baraha, presence of mind. And then, meron tayong the temperance. Ayan, naka-reverse. Yung iba sa inyo magkakaroon ng imbalance. Ayan. Overindulgence, ano, kung ano man yan. Yung talaga masasobrahan kayo. Maaring, hinahinay po sa pagkain, pag-inom. Ayan, baka masobrahan tayo, ha. And then, five of wands. Yung iba talaga sa inyo, hindi pa nakakaalis sa mga conflict. Ayan po ha, kung ano yung kinasangkutan ninyo, hindi pa kayo makaalis-alis kung ano man po yan ha. Ikalma na lang natin, ano. Kasi ako mas gusto ko talaga yung peaceful na buhay ni. And then, meron tayong the lovers. Ang iba sa inyo, makakahanap na. Patuloyin daw po ha, mga bagong taong paparating sa buhay natin. Kasi, baka mamaya, yan na yung talagang para sa inyo, di ba? Tapos, napalampas na ninyo. Napalampas pa ninyo, no? Pasensya na po sa ingin yung naririnig ha. Okay po, pasensya na, tag-iingay yung aking aso. Pasensya na po. And then, meron tayo dito, Six of Pentacles, ayan, self-care. Pinakamagandang regalo sa sarili, no? Unahin muna ang sarili sa ngayon, ha. Kung sino man ang mga nasasaktan, napagtapos na, nakatapos sa isang relasyon, unahin daw po muna ang sarili bago po magmahal ulit sa iba. Oh, 'di ba? And then tingnan natin ang mga pag-ibig ninyo dito sa ating love oracle cards. Ayan. Ayun ha. Ang ganda, no? Unahin ang sarili lagi po. You are enough. The person you are meant to be with will love you the way you are. You don't need to change. Hindi mo raw po kailangan magbago dahil sapat ka. Kung talagang mamahalin ka ng taong ito, mamahalin at mamahalin ka niya. And then open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. Ito sa mga nakatapos na, nakapag-healed na, moving on na. Baka mamaya, yun na nga yung sinasabi ko, no? Ayun na pala yung taong para sa inyo, pero napalampas nyo pa. Open your heart po, ha? Huwag natin isarado yung ating mga puso. Maaaring siya na yun, pero yun nga, no? So, sobrang takot mo na ayaw mo na. And then know the warning signs of what an unhealthy connection looks like. Yung mga nabubulagan dyan. Baka nakikita nyo na yung mga bagay na hindi na maganda pero ayaw nyo pa rin tanggapin. Diba? So maging vigilant, no? Tignan po. And then be present. You will attract love by enjoying your life as it is wherever you are. And be all there. Yun. Baka iba naman sa inyo sobrang busy na sa katatrabaho at napapabayaan na po yung mga partner ninyo, ha. Sabi niya nga, laging present daw tayo. Tama naman po. So, minsan, kailangan talaga natin na pagtuunan naman natin ng pansin. Sabihin na natin, sige, mag-asawa na kayo. Nakatuon yung pansin ninyo sa paghahanap buhay. Paano naman, di ba? Bigyan natin ng oras yung ating mga kapartner po, ha. 'Di ba? Time and presence. And then ito na ang ating yes and no card. Ayan. So, magtanong na po ha, pangyayari, love life, financial, pag-travel, kung ano man. Spirit guide, ibigay niyo po sa amin ang kasagutan at ang bilis. And yes po, ayan ang sagot. And then, lahat po ng pinagpaguran, lahat ng pinaghirapan, ayan, aanihin na natin. Diba? Financial yun. Ayan po, at yung mga pusa naman, yung nag-iingay, no? So, palitan na lang. Ay, dalawa pala to. And yes, see, dalawa po ha. Akala ko isa lang siya. Parehas pong yes and parehas sa tungkol sa kaperahan. Tignan nyo naman. So, yung iba sa inyo makaka-receive ng unexpected blessing. Kung meron kayong hinihintay, maaaring ito po incentive, bonuses, ayan, pamana, ayan, unexpected blessing po ha. And ito ha, meron din tayo rito, parehas yan. Tignan nyo naman, ang ganda. Okay po, kung may marireceive tayo ngayon ng mga kaperahan, ayan, gamitin natin sa tama.
tama, ano, ayan, hangga't maaari siguro kung po pwede magtipid muna, ayan, o di ba, nalalapit na mga Kapaskuhan, ayan, tipid-tipid muna po ha, ayan, kasi sigurado marami tayong pagkakagastusan doon, di po ba? And sa lahat po ng may gustong umorder, ano, ang dami ko na naman nabasa, paano umorder, ganyan, i-click nyo lang po yung link ko, nandiyan na sa comment section, scroll lang kayo, no, baka napunta lang sa taas or sa baba, click nyo lang po yung link ko and mapupunta po kayo sa Facebook and Messenger, dun po kayo mag-message ha. Ako po mismo yung magre-reply sa inyo. And ito po ang ating Evil Eye set. Ayan, ito yung isa nating set. Ang ganda rin, ano. And ito po yung isa. Ayan. And of course, meron tayo dito Tiger Eye. Ayan, para sa wisdom and clarity. And meron din po tayo ritong citrine. Ayan, ito yung isa nating citrine. At ito yung isang citrine mantra. Suot-suot ko po. Ayan, puro sa financial po yan ha. Para umais-ayos na ang ating financial stability. Ayan. And meron din tayo dito the powerful amethyst. Ayan, 3-in-1 na. Love life, good health, good fortune. And meron tayo ditong black tourmaline with evil eye. Turns negative energy into positive. And of course, ang ating tawag dito, rose quartz para sa pag-ibig. Ano? Kung gusto talagang nakafocus lang siya sa pag-ibig na umayos po. Ayan, and syempre ang ating mga salt bath. Ayan, para dun sa mga hindi binabuenos ngayon, ano, kailangan mag-salt bath, mag-cleansing nga po. Ayan, thank you so much po sa panunood. At sana nagugustuhan niyo yung ating mga reading. Pa-like, pa-subscribe, pa-share, and hit na notification bell para lagi po tayong updated sa mga bagong video na nire-release po. Ulitin ko po ha. Minsan lang dumarating sa buhay natin ang isang tao. Ayan. Kung sasayangin natin at hindi natin siya papahalagahan, ano, hahayaan natin umalis sa buhay natin. Mahirap na po makahanap ng taong ganun ha. Kumbaga dadaan lang yan sa buhay natin. Maaaring kayo'y mapatawad. Pero papaano kung hindi na kayo kaya pang tanggapin muli? O diba, napakasakit nun. Tapos kayo ay sising-sisi na or siya ay sising-sisi na. So wala na po, wala na talaga magagawa. Okay po. Maaaring siguro sa mga susunod na lifetime, magkikita kayo ulit. Sana sa mga panahon na yun, ano, huwag yun ang sayangin yung taong yun. Huwag yun ang sakta ng sobra yung taong yun. At huwag yun ang pakawalan yung taong yun. Okay po. Thank you so much. Have a great day po ha. Have a great Wednesday sa inyong lahat. And mag-ingat po at may bagyo na naman. Bye-bye po.